At ang salita ay Diyos. Suriin naman natin ang sinasabi ni Apostol Juan sa ikatlong sagnay ng Juan Kapitulo 1 versikulo 1 na, at ang salita ay Diyos. Ano ang pagkakagamit ng terminong Diyos sa ikatlong sagnay ng talatang ating pinag-aaralan? Hindi niya ito ginamit bilang isang pangalan, noun, kundi bilang isang panguri, adjective. Inuuri lamang niya ang salita ng Diyos. Ano ang katunayan nito ayon sa Biblia? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, gaya ng mababasa sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 37, ganito ang pahayag. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ano rin ang katangian o uri ng Panginoong Diyos na nagsalita? Ganito ang kanyang patuto mismo sa Genesis Kapitulo 35 versikulo 11. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makatuwid, magkauri ang Diyos at ang kanyang salita sapagkat taglay ng salita ng Diyos ang kapangyarihan ng Diyos na nagsalita. Kapag sinalita ng Diyos ay tiyak na matutupad. Isaias Kapitulo 46 versikulo 11. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain, oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ang katotohanan ito'y tinatanggap maging ng ibang mga nagsuri. Sa aklat na The New Bible Dictionary, ganito ang sinasabi. Ang salita ay may kapangyarihang katulad ng sa Diyos na nagsalita nito, page 703. Kaya, ginamit ang terminong, Diyos, sa ikatlong sagnay ng Juan Kapitulo 1 versikulo 1, at ang salita ay Diyos, hindi bilang isang pangalan, noun, kundi bilang panguri, adjective. Inuuri lamang ang salita o verbo ng Diyos. Kauri ng Diyos ang kanyang salita sa kapangyarihan kaya sinabing ang salita ay Diyos. Mabuti pa tayo ay magbigay ng halimbawa ng mga salitang ginamitan ng panguri, adjective. Isa, time is gold. Sa naturang pangungusap ang salitang gold ay isang adjective. Inuri niya ang time bilang isang mahalagang bato na kasing halaga ng gold. Maliwanag na hindi literal na gold ang pakahulugan sa naturang pangungusap, ganyan din ang sa ikatlong sagnay na, at ang salita ay Diyos. Ayon din sa iba pang mga nagsuri, kaya sinabing, at ang salita ay Diyos, ay upang ipakilala o ilarawan ang uri ng salita, gaya ng isinasaad sa Aid the Bible Understanding. Una, dapat na mapansin na sa teksto mismo ay ipinakikita na ang salita ay kasama ng Diyos, dahil dito ay hindi maaring maging Diyos. Sa makatuwid bagay ang makapangyarihang Diyos, pansinin din ang versikulo 2, na hindi na sana kinakailangan kung sinasabi sa versikulo 1 na ang salita ay ang Diyos bilang karagdagan, ang salitang katumbas ng Diyos, Griego, Theos, sa ikalawang paglitaw nito sa versikulo ay vlampantukoy na ang Griego, Hu. Tungkol sa katotohanan ito, sinabi ni Obispo Westcott, kasamang gumawa ng Westcott and Hort Greek Text of the Christian Scriptures, na talagang ito ay hindi nagtuturo ng kanyang persona. Sinipin mula sa pahina 116 ng An Idiom Book of New Testament Greek na isinulat ni Professor C.F.D. Moll 1953 ed. Kinikilala rin ng iba pang tagapagsalin na ang terminong Griego ay ginamit bilang isang panguri upang maglarawan sa uri ng salita, kaya isinalin nila ang parirala ng ganito, ang salita ay banal, page 911. Ayon din sa aklat na ito, ang terminong Diyos ay hindi ginamit sa pangalan, noun, kundi panguri, adjective, sapagkat ginamit ito upang uriin at ilarawan ang salita. Ang salita ay Diyos. Dapat ding mapansin na sa manuskritong Griego ng Bagong Tipan, ang terminong Diyos sa nabanggit na sagnay ay walang pantukoy na ang katumbas nito sa Griego ay Hu, samantalang kapag ang terminong Diyos ay ginagamit bilang pangalan, noun, ito ay ginagamitan ng pantukoy, sa makatuwid bagay, ang Diyos sa Griego, Hu Theos. Ito rin ang pinatutunayan. Dapat na mapansin na sa teksto mismo ay ipinakikita na ang salita ay kasama ng Diyos, dahil dito ay hindi maaring maging Diyos. Sa makatuwid bagay ang makapangyarihang Diyos. Pansinin din ang versikulo 2, na hindi na sana kinakailangan kung sinasabi sa versikulo 1 na ang salita ay ang Diyos bilang karagdagan, ang salitang katumbas ng Diyos, Griego, Theos, sa ikalawang paglitaw nito sa versikulo ay vlampantukoy na ang Griego, Hu. Tungkol sa katotohanan ito, sinabi ni Obispo Westcott, kasamang gumawa ng Westcott and Hort Greek Text of the Christian Scriptures, na talagang ito ay hindi nagtuturo ng kanyang persona. Sinipin mula sa pahina 116 ng An Idiom Book of New Testament Greek na isinulat ni Professor C.F.D. Moll 1953 ed.
Kinikilala rin ng iba pang tagapagsalin na ang terminong Griego ay ginamit bilang isang pang-uri upang maglarawan sa uri ng salita, kaya isinalin nila ang parirala ng ganito, ang salita ay banal, page 919. Ang mga pangwakas na salita ng Paul, isang ay dapat isaling, ang logos ay banal. Dito, ang salitang thees ay walang pantukoy, na nangangahulugang ito ay pang-uri. Page 919. Dahil walang pantukoy ng, sa Griego, ang terminong Diyos, sa Griego, thees, sa ikatlong sagnay ng Juan Kapitulo 1 versikulo 1, ito ay ginamit bilang pang-uri, adjective, at hindi bilang pangalan, noun. Hindi sinabi ni Apostol Juan na, ang salita ay ang Diyos, kundi, ang salita ay Diyos, kaya, sa ibang salin ng Biblia ay sinasabi sa ikatlong sagnay ng Juan Kapitulo 1 versikulo 1 na, ang salita ay Diyos, the Logos was divine, Moffat Translation. The Word was divine, Goodspeed Translation. Nagkatawang tao ang salita. Isa ring karaniwang paniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao dahil sinasabi sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14 na, nagkatawang tao ang berbo, para sa mga taong nagtataglay ng ganitong paniniwala, may dalawang likas na kalagayan si Hesukristo, taong totoo at Diyos na totoo. Ito ay maling pagkaunawa sa nakasulat sa Biblia. Una, walang nakasulat sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14 na ang Diyos ay nagkatawang tao. Pangalawa, hindi lamang wala, kundi labag pa sa Biblia ang paniniwalang ito sapagkat ang Diyos ay hindi tao. Oseas Kapitulo 11 versikulo 9. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos, at hindi tao, pambanal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. At ang tao ay hindi pwedeng maging Diyos. Ezekiel Kapitulo 28 versikulo 9. Sabihin mo pa kaya sa harap niya na pumapatay sa iyo, ako'y Diyos. Ngunit ikaw ay tao, at hindi Diyos, sa kamay niya na sumusugat sa iyo. Ikatlo, kapag tinanggap ang paniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao, na mula sa kalagayang espiritu, walang laman at mga buto. Juan Kapitulo 4 versikulo 24. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Lucas Kapitulo 24 versikulo 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga, hipiyuan ninyo ako, at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At ito ang Diyos ay naging tao, labag din ito sa aral ng Biblia sapagkat ang Diyos ay di magbabago ni may anino man ng pag-iiba. Malakias Kapitulo 3 versikulo 6. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nanggauubos. Santiago Kapitulo 1 versikulo 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. Kung gayon, paano natin dapat unawain ang Juan Kapitulo 1 versikulo 14, na nagkatawang tao ang berbo? Natupad ang salita ng Diyos o pangako ng Diyos na magkakaroon ng Kristo, at tao ang katuparan nito. Ganito ang ating mababasa sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 18-20. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip, na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ang Diyos ba na nagsalita o ang kinaroroonan ng salita ang nagkatawang tao gaya ng ibinibigay na pakahulugan ng iba? Hindi. Ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14 ay maliwanag na, nagkatawang tao ang salita, NPV, walang sinabi sa talata na ang Diyos na nagsalita ang nagkatawang tao. Kaya sa King James Version ang pagkakasalin ay ganito, and the Word was made flesh, at ang salita ay ginawang laman. Kung may isang tao na nagpaplano na siya ay magtatayo ng bahay, may bahay na ba? Wala pa dahil plano o salita pa lamang. Ang salita o planong iyon ay kaisipan niya at sama sa kanya sapagkat siya ang nagbalak at pinagmulan yon. Kailan nagkaroon ng bahay? Nang matupad ang plano ukol sa kayarian nito. Nang may tayo na ang bahay, siya ba, na nagsalita, ang naging bahay? Hindi. Kaya hindi rin ang Diyos na nagsalita ang nagkatawang tao. Kundi ang sinalita, panukala, o ang plano niya ang nagkatawang tao. Kung gayon, sino ang katumbas ng sinasabi sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14 na, nagkatawang tao ang salita?
Natupad ang plano, balak o salita ng Diyos tungkol sa pagkakaroon ng Kristo na sa pasimulay salita, verbo, pa lamang ng Diyos ang katuparan ay tao sa likas na kalagayan. Bilang pangwakas, napatunayan natin na nagkamali ng pagkaunawa sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1, 14 ang mga gumagamit ng talatang ito upang patunayan na si Kristo di umano ay Diyos na nagkatawang tao. Labag sa aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang tao. Labag din sa aral ng Biblia ang paniniwalang si Kristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo. Ang Ama ang kaisa-isang tunay na Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay sugo ng Diyos, ito ang pagkakilalang may buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 17 versikulo 1, 3 salita ng buhay. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi, Ama, ang oras ay dumating na. Luwalhatiin mo ang iyong anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang tanging Diyos na totoo at si Hesukristo na iyong sinugo.